Sa may high blood pressure, yung mga dapat kainin at bawal kainin. Tingnan natin ha. So, pag may high blood, may sakit sa puso, syempre ito ang pwedeng kainin. Pinili ko yung affordable, Pinoy, tsaka mas mura. Isa-isahin natin ha. Around 8 to 10 foods to eh. Number 1, syempre, pag may high blood, green leafy vegetables. Hindi po bawal yan. May maling paniniwala na ayaw kumain ng gulay kasi may iron daw. Iron, pampadami ng dugo. Pag maraming dugo, hindi ibig sabihin mga high blood ka. Maganda nga marami ang dugo mo para hindi ka anemic. Maraming dugo, mas malakas, hindi ka anemic, hindi ka mahilo. Wala pong connection sa high blood pressure. So itong green leafy vegetable, yan ang maganda sa high blood. Yan ang pampababa ng high blood. Ito yung mga lutong Pinoy, ensalada, dinengdeng, napakasarap. Huwag lang masyadong maalat gawin. So, pwedeng-pwede sa high blood, pwedeng-pwede sa may sakit sa puso. Siyempre, parang spinach ang kangkong eh. Pareho din yung mga benefits. Maraming vitamin K, vitamin A, ang daming vitamins, ang tataas o 100% ng daily needs. May iron pa para sa dugo, magnesium para sa muscle, copper, lahat yan. May tulong sa buto at iba pa. So, napakaganda ng green leafy vegetables. Maganda rin sa pagdumi natin. Munggo po, pwede yan. Lagi natin sinasabi, kahit may arthritis, pwede ang munggo. Basta 1 cup, hindi bawal. Ang bawal sa gout, yung mga laman loob, taba, alak, mga bopis, yan ang mga iniiwasan natin. So, sa munggo, kita mo, high protein siya. 15 grams of protein. So, napakaganda. Halos walang taba, high protein, puro carbohydrates. Mataas pa to sa mga phosphorus, folate, vitamin B. Vitamin B, pampalakas para sa nerves. Kamote, ayan kamote, low sodium. Siyempre, pag high blood, gusto mo mababa sa asin. Low sodium, walang cholesterol, mataas sa fiber, walang fats, napakaganda. Kamote, nilagang kamote. Itlog, okay? Ito controversial, pero okay ang itlog eh. Ngayon maraming pag-aaral, walang problema sa itlog. Kahit egg yolk, basta 1 egg in a day, pwede yan. Kung gusto nyo, 2 itlog every other day, okay din yan. May protein ang itlog, mura pa. May iodine para sa thyroid. Maraming vitamin D, A, B, at D. Okay? May zinc, may selenium, may folate pa. Bira lang yung mga pagkain may vitamin D para sa buto din. So, ang itlog may choline para sa utak. Pampatalino ng bata at matanda. Okay po yan. May lutein and zeaxanthin para sa mata. May amino acids para sa muscle, para sa katawan. So, pwede yan. Mas maganda nga kung hard-boiled egg. 1, 2 sa isang araw, pwede po. Pag mataas ang cholesterol, siguro 1 in a day lang. O kung gusto mo, more yung egg white, yung egg yolk lang naman ang issue sa cholesterol. Kung masyadong maraming kakainin mo itlog. Tokwa, tofu, pwede po to. Mura, maganda sa high blood. Sakit sa puso, para sa buto, pwede sa gout, walang problema. May iron din para sa babae at marami pa. So, healthy protein siya, tofu. Siyempre, saging, pinakamaganda sa high blood. Pag mataas sa potassium, nakakatulong sa blood pressure. Pag tumaas, pag high potassium foods ang kinakain, bababa yung sodium, napakaganda. Sardinas, pwede yan, basta isda, di ba? Kaya lang ang problema lang sa sardinas, minsan maalat. Kaya yung sardinas, lagyan nyo lang maraming gulay at wag nyo na po dagdagan ng mga patis o toyo o asin kasi maalat na mismo yung sarsa ng sardinas. Pero otherwise, maganda naman po siya. Marami siyang vitamin. Vitamin B, selenium, vitamin D, napakaganda. Siyempre, calcium para sa buto. Marami pang protina pwede sa may high blood. Sabi ko nga, itlog pwede, sardinas, tuna pwede, mga isda pwede, chicken breast pwede rin. Karne pa konti-konti, maliliit pwede rin. Tulad na sinabi ko, tokwa, green peas pwede rin. So, yan ang mga pwedeng kainin ng high blood. Okay? Tingnan naman, ito, Quezon Puti. Siyempre, bawang
luya, pwede po lahat yan. At mga citrus fruits, orange, lemon, pwede yan. Siyempre, vitamin C. Ano naman ang bawal sa may high blood? Ito, taas ng blood pressure, lampas 200. So, pag lampas 140/90, high blood na yan. Pag lampas 180/100, sobra taas na yan. Pang emergency room na yan. So, minsan sumasakit ang ulo, lumalabo mata, masakit ang batok, o parang namamaga yung muka, or feeling mo lang nangangapal. Minsan, yan ang sintomas ng high blood. Bumibilis at malakas ang tibok ng puso. So, ano yung mga bad food? Siyempre, kalaban talaga, alat ito. So, mga junk food talagang very high salt. Ang requirement lang kasi po natin everyday, 2,000 milligrams of salt. Mga ganun lang, 2,000. Pero ang Pilipino, usually 4 times ang kinakain ng salt, 8,000 milligrams. So, isang potato chips, mga 200 milligrams of salt na, marami na. Diba? So, mga pickled foods din. Healthy naman to gulay. Kailan yung pickled maalat, umaabot ng mga 900 milligrams of salt. Sobra dami. Instant noodle, isang noodle, 830. Halos kalahati na ng requirement mo. So, ginagawa ko, pag kumakain ako ng noodles, hindi ko nilalagay lahat ng alat. Yung, di ba, meron siyang seasoning yung alat. Siguro 1/2 lang nilalagay ko. Tapos tinatapon ko yung sabaw. Hindi ko iniinom yung sabaw kasi nandun yung alat High salt masyado. High blood, high blood, magmamanas ka. So yung noodles na lang kainin mo. Ayan 700 to 1,200 milligrams of salt. Processed meat, lahat ng hotdog, ham, corned beef, sausage, maalat masyado. So pwede kumain pero konti lang. Tingnan nyo to, matindi to. Yung mga fast food fried chicken, di ba, napakasarap. Bakit napakasarap yung mga fried chicken ng fast food? Halos lahat naman to kahit anong fast food chain. Pero yung isa dito, isang malaking piece ng breast, kita mo gano'ng karaming salt niya, magugulat kayo. 1,100 milligrams. Kalahati na ng salt content mo nandyan. So, 1,100 milligrams of salt. Sobra dami. Kung bumili ka na lang ng manok, ikaw nagluto, mag-isa, kayo mismo mag-fried chicken, baka 150 milligrams lang ng salt. Konti lang pag tayo. Pero pag sila, nandito lahat ng salt sa balot, sa butter, paikot, kaya nga masarap. Pizza, pwede naman may healthy pizza, kaya lang high salt din siya Kaya wag din masyadong marami. So yung mga may high blood, umaabot ng 760 milligrams of salt. Nakatago ang salt French bread, nandun din yung salt, nakatago. Ayan 440 milligrams. Ketchup, mas kamatis, healthy. Pag ginawang ketchup, kung masyadong marami, maalat din po. Ketchup, soy sauce, toyo, patis, teriyaki sauce, nandun yung hidden salt niya. Kaya konti lang. Siyempre, kape, pag may high blood, magpapalpitate ka. Yan ang problema. Alak, siyempre, hindi maganda sa puso. Pwedeng magloko ang tibok ng puso. So, yan ang mga iiwasan. High salt, high sugar, alcohol. Siyempre, mga taba, red meat. Walang lechon dito, walang crispy pata, walang patatim, pickles, noodle soup. Yan ang mga maalat. Other tips na iingatan sa may high blood, baka nakakalimutan nyo, bawal umiri. Pag umiire, hindi po maganda. Ingat po sa pag-ire na high blood, pwede ma-heart attack. So, kailangan malambot lagi ang dumi. So, maraming prutas every day. Kulang sa tulog, pag puyat, mas high blood. Pag puyat, mas malakas kabog ng dibdib. Kulang sa exercise, overweight, mas hindi maganda sa puso. Sobrang alak, nasabi ko na nga to, hindi maganda sa puso. Salty foods, pinakita ko sa inyo, mga fast foods. Sigarilyo, syempre, barado sa puso. Mental health at stress, maraming iniisip, di ba? Nakaka-high blood yan, very stressful. Kung maraming kaaway, maraming galit, ayan. Malungkot, mag-isa lang, walang kasama, nakaka-high blood din. Nakaka-cause ng sakit sa puso. Kasi kailangan may kausap ka nai-stress ka mag-isa. Overweight, tulad na sinabi ko, overweight ka 20 pounds, yung blood pressure mo pwedeng tumaas ng 10 to 20 points. At syempre, ito yung mga gagawin natin, mga exercise para doon. Sana nakalinaw po mga pwede at hindi pwede kainin sa may high blood. God bless.